Isa pa hong pag-uusapan natin mga kapatid na ikinagalit naman Speaker Pantaleon Alvarez itong investigasyon daw ng Amnesty International na ang sinasabi ng Amnesty International lahat ng patayan ay kagagawa ng gobyerno at lumalabas pa po sa kanilang investigasyon daw lalo na yung mga napapatay ng mga drug dealer, drug pusher ay binabayaran daw ang mga pulis sa bawat mapatay nila. Ang sagot po ni Speaker Alvarez, bakit ba kayo nangyengelam? Kayo ba ay non-government organization sa aming bayan? Kayo ba ay gobyerno? Bakit kayo nangingialam? Yan po yung sabi ng Amnesty International at yan naman ang tugon ni Speaker Pantaleon Alvarez. Anyway, ito po naman ang aming katanungan sa inyo mga kapatid. Sa inyo palagay, may karapatan ba ang Amnesty International na makialam sa mga problema sa ating bayan? Hashtag Amnesty International. Yun po yung sabi ni Secretary Alvarez, ay ni Speaker Alvarez. Yun din ang sabi ni Chief PNP. Bakit ba kayo mangingialam? Mga Pilipino ba kayo? O yung iba dyan, miyembro Pilipino. Pero ano bang pakialam nyo sa amin? Yan po ang problema. At dyan din po nagalit kasi si Pangulong Duterte, yung mga nangingialam, mga ibang bansa, Amerika, European Union, United Nations. Tayo ang sinisilip ng mga ito. Kung kaya't ikinagagalit ng ilang opisyal po natin. Alas 8:37 ng umaga, mga kapatid, dire-diretso po tayo sa ating programa dito sa Punto Asintado. Maraming salamat po pala doon sa mga viewers natin sa Facebook live natin. Kahapon po, umabot po sa 5,000 plus yung ating views, and then ang nag-share po ay 100 plus, ang nag-comment ay nasa 300. Thank you for tuning in, guys. Anyway, diretso na po tayo dahil ito pong makakausap natin busy-busy tao po ito, nagtatampo na nga ilang mga kaibigan niya at hindi na raw nasasagot. Sabi ko naman, intindihin nyo dahil yung mama wala na rin tulog. Pag nakita nyo po ngayon itong mamang ito, ay Diyos ko po naman, hindi nyo na makikilala. Akala mo kwagong puyat. Wala na. Parang zombie na pag maglakad. Paano kasi? Yung yung kanyang trabaho, kailangan lagi siyang alert. Isang tawag lang ng palasyo, kailangan na gising siya. Pag sinabi ng presidente, halika rito. Punta ka roon, punta ka rito. Wala. Trabaho niya po yun. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono at surprise mga kapatid walang iba kung hindi ang aking dating partner na si Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office. Magandang umaga po, Secretary Martin, sir. Morning. Napansin ko, minsan mahaba na yung buhok mo, parang hindi ka na nakakadaan sa barbero. At saka minsan, yung kasuotan mo, hindi kagaya dati, parang freshness. Laging ganun yung mga forma mo. Pagdating mo rin sa opisina, napakabango pa. Kaya tuloy yung mga ibang mga girls, talaga sabi, parang ang yummy-yummy ni Secretary, ni paring Martin. Sabi ko, wag na may asawa at happy-happy sa buhay. But anyway, Sec, bago tayo kung saan tayo mapunta, mamaya pala tatawagan ka namin dahil merong itanong mo sa dalubhasa, Sec, yung si Mang Tony, may number 2. Hindi niya alam kung anong gagawin sa number 2 dahil napakatapang daw ng misis niya, bungangera, etc. Yung kanyang girlfriend ngayon, kabaligtaran ng misis niya. But anyway, mamaya yan, Sec, unahin muna natin itong problema ng ating estado. Ito, sir, yung patayan o EJK sa war on drugs ng pamahalaan, sabi ng Amnesty International, kagagawan ng Duterte administration. Bakit kanyo? Binabayaran daw, lumalabas sa kanilang investigasyon, binabayaran ng PNP ang bawat mapatay na drug lord, drug pusher. Sabi naman ni House Speaker Alvarez, teka muna, sino ba nag-utos sa inyo mag-imbestiga? Number 2, kayo ba ay NGO namin? Kayo ba ay nasa gobyerno? Bakit nag-imbestiga kayo? At bakit kayo nangingialam sa affairs ng aming bayan? Sec.
Sek, palakasan mo yung boses mo, sir. Medyo mahina yung audio. Go. Yan. Oh. Wala ka bang speaker dyan, Kuan? Edson, pairam nga na isang speaker. Di marinig eh. Yan ay sagad na yan kay Edson, ay kay engineer. Yung sa telepono. Correct. Oo. 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 Yun din nasabi ni Chief PNP kahapon, Sek, na saan kami kukuha ng pera? Kung pasweldo lang nga ng tao namin, allowance, hirap na kami. Pagkatapos ngayon, sasabihin nyo na binabayaran namin yung bawat ulo, sa dami niyan, di po ba, Sek? Yun ang problema kasi. Kung masyadong yung mga reports na ganyan ay sinitisimula sa estado, dapat siguro, international ay investigahan din nila yung mga drug lord. Oo. Investigahan din nila yung mga illegal killing na ginagawa ng mga kalaban natin. Drug lord, mga drug pusher, Oo. mga natalimos na talaga. Oo. Hindi nila kaya investigahan ngayon na alam nila, delikado sila. Oo. So, kung ano-anong organisasyon mag-iimbestiga na lamang dito? Can the government stop this? Na stop it. Huwag kayong mangialam. I mean, can they just do it? Can they just come over here? Kung sino-sino, UN, Amnesty, etc. And sasabihin, mali ang ginagawa mo. Bakit dahil nangangamatay ang mga drug lord at drug pusher? Sa palagay ko, ay wala namang problema yung mga non-profit organization na gumawa ng kanilang investigasyon. As long as gawin nilang patas ang investigasyon. Yung hindi ba napupunta ka sa isang bansa, nagkaroon mo ng preconceived notion at alam mo na kung anong gusto mong mangyari sa investigasyon mo. Hindi ko sabihin ito, dapat na investigahan nila yung mga drug lord. Kung investigahan mo yung militar, investigahan mo rin yung kalaban ng militar. Hindi lang isang aspeto ng buhay at kanila investigahan. So therefore, the investigation comes out as a very subjective investigation. Hindi siya bata, hindi siya objective. Alright, so for the meantime, sir, pero kung mapapansin natin, Sek, yung mga tao very supportive dahil sa mga surveys, nakikita nila na parang contented sila sa ginagawa ng gobyerno against criminality, against the anti-drug campaign of the government. Mukhang okay sa kanila, aprobado sa kanila, Sek, eh. Oo. Yun naman, for example, yun, investigate ba nila yung mga taong satisfied sa campaign against illegal drugs sa gobyerno. Although, nandun na yan eh. Karoon tayo ng problema dahil itong kaso, yung mga ikilidnap ng isang Korean businessman at pinatay, ito yung big blow talaga sa Pilipinas police. Alright. So, ang isang kaso naman, does it mean one case should define everything? Hindi naman lahat ng police ay masamang nagtanan. Pero nandiyan na tayo. Inalis na rin ng Presidente ang war against illegal drugs sa police at illegal drugs sa PIDEA at si Bato ngayon, ang kanyang order ay para hapulin yung mga sa loob. Nandiyan na tayo eh. Hindi natin maalis yung katotohanan na ito yung binatan o ang Duterte na problema sa May problema, boss, yung aming telephone line. Mahina talaga ang dating. police na may mga masamang magdana sa loob. Nandiyan na tayo. We just have to move forward. So itong nabanggit na Amnesty International, I think this is a very rare study. Oo. Can't the government, boss, or maging ikaw na lang sana, tanungin ang Amnesty, how did they ended up with such a conclusion?
dahil in-announce pa, nagpa-press con pa kahapon, talagang pinaninindigan nila na itong patayan na ito, ito ay EJK lahat, and this is government sponsored because the police are being paid per ulo. So, medyo nakakasira, Sec, at syempre, dahil sa social media, itong balita na ito, kung saan na nakakarating, maraming maniniwala dito because it's Amnesty International. So, what do you plan to do? What is the administration going to do about this, sir? Tingnan natin kung ano yung magiging reaction din ng ilang miyembro ng gabinete ng Philippine National Police. Pero I will also advise Amnesty International na pumunta doon sa Ulu-Sulu at mga basilan, affected areas ng insurgency at pag-aralan din doon yung mga nangyayaring mga extrajudicial killing, mga kidnapping at alamin nila kung ano yung estado para makita natin din ang ibang pag-aaral na international. Alright. Kasi may mga human rights na victims doon. Oo. Anyway, Secretary Martin Andanar, nice hearing from you again, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Sec. Mabuhay ka ba? Sige, wait for the call. Thank you. 9 o'clock ba? Yes, sir. Mga 9:30. At saka alam mo ba, hindi ka namin din namimiss dito ng mga babae natin kasi yung boses mo pa rin ang naririnig namin sa mga time check, mga plugging. Kaya yung mga nalulumbay sa'yo, namimiss ka, naririnig ka pa rin sa Radyo 5. Napakaganda kasi ng boses mo, partner. Oo. Hindi lang pang secretary, pang announcer pa, at pang lover pa. Good morning po at mabuhay kayo, Secretary Andanar. Mamaya ay tutulungan tayo ni Secretary Andanar. Pasensya na po mga kapatid. Bukas po ayusin na namin itong problema namin dito sa, actually hindi naman po sa telepono yun, kundi po dito sa aming speaker, na yung mga nagsabi mahina raw engineer, hindi marinig. Ang gagawin ko siguro bukas ay kukunin ko yung aking, meron akong mini speaker sa aking bahay, yung ginagamit ko para doon sa aking electric guitar. Dadalhin ko rito at isasalpak ko dyan sa harapan ng ating cellphone. Alam niyo mga kapatid, ako'y napapanood ho ninyo live sa pamamagitan po ng cellphone lang po yan. Oo. Hindi po yan laptop, hindi po yan camera. Cellphone po yan. Kaya po ninyo napapanood po tayo. Anyway, alas 8:49 ng umaga, mabigat nga po yung akusasyon ng Amnesty International. Pero Amnesty International is Amnesty International. Ano po, pag nag-imbestiga po yan, they really gathered pieces of evidence. They study it and then they make conclusion. Unfortunately, ito ngayong sinasabi nitong war on drugs, medyo mabigat po na akusasyon po ito, lalo na yung sinasabi nagbabayad ang PNP, binabayaran yung mga miyembro nila pag nakapatay ng mga drug lord o drug dealer, drug pusher. Mabigat po ito kasi lalabas po dyan talagang parang government is sponsored. Ayun ang sabi lang, government is sponsored at lahat ng patayan na ito extrajudicial killing. Kaya po ay sumagot na kahapon si House Speaker Pantaleon Alvarez. At sinasabi ni Speaker Alvarez, bakit ka ba nangingialam? Problema namin ito. Bakit? Ikaw ba ay tiga rito? Ay ang inyong grupo? Ikaw ba inatasan ng gobyerno? Kung yung mga tao nga ay okay, aprobado sa kampanya ng gobyerno, bakit kayo nangingialam? May punto din naman po si Speaker Alvarez kasi sa survey, lumalabas nga po, agree po ang mga kababayan natin doon sa mga operations. Pero tingin po ng ilan mali. May problema. Lalo na po sina Senator De Lima at Senator Trillanes ang tatanungin ninyo, sinasabi na nila ito ay government-sponsored ang lahat ng patayan. At tatanungin nyo rin po ang liberal. Sige, ayaw po nila magpatawag ng dilawan. Sige, tawagin nyo po yung liberal. At ganoon din ang sasabihin nila, hindi sila sang-ayon dito sa kampanya ng gobyerno. Ang tanong natin, ano pong gagawin natin sa problema ho na ito? How will we solve this problem about drug addiction? Paano ho natin makokorek ito? Paano ho natin maisasalba? Tama na rin naman po ang Pangulo.
Dito po marami nagagalit na mga kababayan natin eh. They are angry dahil yung mga sinasabi ko, I am just voicing out yung sinasabi ng pamahalaan ng Administrasyon Duterte. Ang sinasabi, ikaw ay tagapagsalita ng gobyerno. Hindi po mga kapatid. What I am doing is I am just stating the fact. Nakikita nyo naman po sa survey, aprobado yung trust at approval rating ng Pangulo, bumababa nga po, pero nandoon pa rin, very good pa rin. Ayon yan sa Pulse Asia, ayon po yan sa SWS. Ibig sabihin, yung mga tao are satisfied with what the government is doing, with what Duterte is doing. Naipangako niya po yan, binoto po. Hindi naman po natin masisi yung mama. Sinabi ng mama, if I will be the president, magiging madugo ito, this will be bloody. Yan na nga ho, bloody na nga eh. So, at binoto pa rin siya ng taong bayan. Entonces, approve sa mga tao, walang pakialam ng tao. Kung dumanak ang dugo, basta yung mga dumanak ang dugo, ay talagang involved sa kalokohan na yan. Ay, naku mga kapatid. Alam niyo, hindi lang yan. Marami pa pong darating siguro ng mga grupo-grupo na mag-iimbestiga. Nasa linya po ng aming telepono si House Speaker Pantaleon Alvarez. Maayong buntag, Boss Speaker Pantaleon Alvarez, sir. Hi, Erwin. May buntag. Magandang umaga sa mga lahat ng taga-subaybay. Nako sir, una salamat po for the time you've given us. Pero diretso na po tayo, unahin na po natin yung inyong reaction yesterday doon sa sinabi ng Amnesty International na saying na lahat ng patayan dito sa atin ay government-sponsored. It's extrajudicial killing. Binabayaran ng mga pulis ng 8,000 hanggang 16,000 per ulo ng mga napapatay. Sabi ho ninyo, bakit ba kayo nangingialam? House Speaker, sir. Totoo yan, Erwin. Ako yung nagtataka. Dahil yung mga grupo na yan ay talagang walang ginawa yan kahit nung araw pa, kundi talagang pangalagaan yung interest ng itong mga kriminal, di ba? Siguro, ito, let's be specific. Kung bago lang na balita na mayroong Australianong pedophile, no? Opo. Na kung ano-anong kababuyan ang ginawa doon sa mga bata. 3 years old, 4 years old, pati 1 year old namatay pa. Sa kababuyan na ginawa niya. Ano ba ito? Pag tinignan mo, hindi na ito gawain ng tao. Hindi na. Gawain na ng demonyo ito. Ngayon, bakit we are so concerned doon sa mga karapatan nitong mga kriminal na ito? Bakit hindi natin, why can't we feel the pain of the innocent people? Michelle Usman, thank you. Kung kaya sila yung magulang ng mga bata na biktima na yun, ano kaya ang mararamdaman mo? Napakasakit yun, Erwin. Ngayon, itong ating gobyerno, ginagawa na ng paraan kung paano may ayos itong gulo ng society kung saan tayo nandudoon. Ginagawa ng paraan para mamuhay tayo ng mapayapa. Dahil wala kang gumawa nito sa so many years na papalit-palit ang liderato, ito ay napabayaan. So many years, ang hindi ko lang maintindihan kung bakit mas concerned sila doon sa mga karapatan ng itong mga kriminal. Bakit naman nobody takes the cudgel for those innocent victims? Yun ang talagang katanungan na gusto kong masagot. Para naman, maintindihan ko kung ano yung ginagawa nila. Alright, ang contention naman nila, sir, ang buhay ay buhay. Sila nga raw, kaya nga sila tinawag na Amnesty International, yung rights, human rights daw ng every individual around the world. Erwin, paano naman yung buhay ng mga biktima? Yung mga inosenteng biktima na hindi gumagawa ng mga krimen. Paano yung buhay nila? Sige nga, sagutin nga nila yan. At alam mo, itong mga Amnesty International na yan, yung mga international human rights na yan, hindi nila nararamdaman yan dahil wala sila dito sa atin. Bakit naman sila nangingialam? Tayo yung nagdudusa dito. Sila, masarap yung buhay nila dyan sa labas. Bakit
pati dito, nangingialam sila kung anong gagawin ng gobyerno. Mm. Ang sa akin nga, Erwin, no? Kung talagang hindi ka naman nakakatulong, huwag ka naman maging hadlang para doon sa gobyerno gumagawa ng paraan para sa ikabubuti ng mga mamayan. Pero sir, paano mo, ito po, alam po na, I agree with you. And yung mga kababayan natin are agreeing with you right now dito sa Facebook. They're saying, tama po kayo, may punto kayo, you're correct. Pero paano po yung mga kontra, yung mga kalaban? Alam niyo no, kilala niyo na yun dyan, lalo na yung dalawa dyan sa Senado at ang iba pa mga grupo, mga grupo-grupo dyan, na sinasabi, may tamang pamamaraan daw. There is a process, ika nga, due process na dapat sundin. Speaker, ito po yung hindi nila maintindihan din. At ito yung paulit-ulit na sinisigaw nila, may proseso daw po dito sa ating bayan. Erwin, ito nga may proseso nga tayo. Mayroong judicial process, di ba? Ngayon, itinutulak natin itong restoration ng death penalty. Alright. Dahil nga, sa mga taong ganito, ikaw ba, naniniwala ba tayo na kailangan na meron pang pag-asa na reforma itong mga ganitong klaseng utak? Yung mga gumagawa ng mga talagang karumal-dumal na krimen, yung mga talagang evil deeds, no? Meron pa mag-remedyo yan? Kaya natin nga sila binibigyan ng due process para magkaroon ng trial, di ba? Magka-hearing yan, at of course, kung ma-convict sila beyond reasonable doubt, ay papatawan ng death penalty. Ngayon, reklamo sila, yung mga EJK na yan. Tapos, ito naman, ang Kongreso, ang administrasyon, gumagawa ng paraan na, to address this, kasi yung EJK naman, hindi naman yan gobyerno, sabihin mo lahat ng patayan nasa gobyerno, hindi. I don't think so. Ay, yung pong lumalabas, sir, sa report ng Amnesty International na itong mga patayan is government-sponsored, Speaker, sir. Kalokohan yan. That is very self-serving. No? Kung anong gusto nilang conclusion, yun ang gusto nilang yun ang sinasabi nila. Hindi po lahat ng patayan yan ay gobyerno yan. Kalokohan yan. Huwag nilang natin. Hindi po pwede yan. Yun nga, gumagawa tayo ng paraan. Ito nga, bakit po naman hinahadlangan yung pagpataw ng death penalty? Kahit na yung Constitution mismo natin, sinasabi na po pwede yung death penalty when Congress finds compelling reasons na atin niyang ipapataw. So bakit ayaw nilang sundin yung Constitution at pinagkikita nila na huwag nating i-restore yung death penalty? Sila yung mga, illegal Ayaw nilang sundin yung Constitution. Sila yung sumusuway sa saligang batas. Pero sir, may paliwanag na. may mga sinasabi rin, may mga naglalabasan ngayon, lalo na yung mga kontra sa death penalty ng mga mambabatas yan. Diyan mismo sa Kongreso, may mga na-interview tayo na meron daw tayo pinirmahan yata sa United Nations na wala tayo ng death penalty. What is that, sir? Hindi ko alam yung sinasabi nilang protocol na yan. Right. Pero ito lang masasabi po, Erwin, sa international law, ang saligang batas natin is supreme over any protocols. Alright. Malinaw po yan. At yun na nga, ang minumungkahin ko nga sa Pangulo, mag-video na tayo sa mga protocol na yan. Wala namang kabutihan na binigay sa atin yan. Alright. Sir, isa pa ho, panghuli na lamang. Kayo ho, bilang abogado, at kilala ko ho kayo na you're a good lawyer, may sinasabi po si Secretary De Lima yesterday na itong findings na Amnesty International pwedeng gamitin ng International Court at pwedeng sampahan ng kaso ang Pangulo dito for crime against humanity. Itong patayan na ito, Speaker. Kalokohan yan. Idepensa niya muna yung sarili niya. Dahil may mga kaso siyang hinaharap at tubagin niya muna yun. Bago siya kung ano-anong sinasabi tungkol dyan sa mga violation ng human rights sa international courts. Sir, panghuli na lamang to. I'm sorry, I lied to you. Dito po sa death penalty, kailan po kaya yan, sir, maipapasa na yung death penalty niya? Do you think itong taon na ito, sir? Definitely, yes. Alam mo, Erwin, ito nga, matagal na nakabimbing yan. Na
i-file yan nung last year pa, pagbukas ng Kongreso. Mhm. At yan ay dumaan sa proseso. Alright. Normal. Mhm. Nagkaroon ng committee hearing doon sa committee. Wala namang masyado doon. Hindi masyadong nag-attend yung mga nag-object. Tapos ngayon, nasa plenary na, no? Hindi natin nire-railroad yan. Pinapayagan natin na mag-debate. Pagdibatihan yung pros and cons ng death penalty. Opo. Ngayon, may mga pagtanggang pagdiling, no? Opo. Proseso. Mhm. Ay, ako naman nakikiusa. Mhm. Alam mo, binibigyan nga natin ng pagkakataon na ito ay dumaan sa normal na proseso. Let's be fair. Huwag naman yung pagdidelay, no? Mhm. Let us hear all the time. Mhm. Pros and cons. And at the end of the day, yung proseso ay pagbubutuhan yan. Yung normal na proseso. Mhm. Ngayon, pag manaig yung kontra sa death penalty, so I respect, I do respect Mhm. yung the will of the majority. Okay. No? At pinupungkatuloy sila. Ngunit, kung nanaig naman yung pro sa death penalty, ay nakikiusap naman ako, igalang din natin no? Yung decision ng mayoría. Yun lang po. Let's be fair about this the passage of this bill. Speaker Alvarez, sir, isa pa pong katanungan ngayon ng ilang mga kababayan natin at nagtatanong sila, ano na raw, pina-follow up po ba ninyo? Dahil kayo po ang nagsampa ng reklamo sa Senado, sa Ethics Committee, laban kay Senadora De Lima. Kasi may mga nauulanigan po mga kababayan natin, maging ako ho, na baka yung request ninyo na disiplinahin o patawan ng parusa sa Senator De Lima ay hindi mangyari dahil kahit na po ang hindi aminin ng mga, wag naman humagalit sa akin mga senador, pero meron pa rin na umiiral na tayo-tayo, magkakasama tayo, magkakabaro tayo. So baka wala raw pong kahinatnan yung isinampa ninyong reklamo sa Ethics Committee at hindi madisiplina itong si Senadora De Lima. Well, Erwin, I have to be honest about this. Sincerely, I have my full trust and confidence in the fairness of the senators. So, meaning to say, you're waiting. The Congress is waiting. Opo, ako po'y buo po yung aking tiwala sa Senado. Alright. House Speaker Pantaleon Alvarez, maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, Edwin. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Si House Speaker Pantaleon na Alvarez po yan. Oras po natin, 9:04 in the morning.